Hallelujah. You are our loving God, our faithful God. Thank you, Jesus. Praise thine holy name. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatid sa Panginoon sa Doha, QICM, at yung iba po na nasa Pilipinas na. At ganoon din, magandang umaga sa mga various Dizen families na nandyan din sa Doha. At sa lahat pa po na naifo-forward ang pag-aaral na ito, welcome po ang bawat isa sa ating pag-aaral. Good morning, Sister Maricel Gamulo Tolentino, Sister Jeneline Carlos UC, Sister Evelyn Oblea. Ayan, salamat po sa inyo. Let's come to the Lord in prayer. Maraming salamat, Panginoon, na pag sinimulan mo ang aming pag-aaral, matatapos namin ito. Maraming salamat sapagkat kayo ang siyang nagbibigay ng pagpapalang ito para kami ay nasa social media at para maipahayag ang inyong mga salita. Salamat po sa karagdagang kaalaman na inyong ibibigay sa amin na magtutuwid sa aming buhay. Lalo pa kaming magiging kamukha ninyo. Marami pong salamat sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ito pong aming samot dalangin. Amen. Amen. Yan. Good morning, Sister Tess UC. So kahapon po, praise God, tuloy-tuloy yung ating pag-aaral. Excuse me po. Ay sinasabi sa atin ng Panginoon tayo magpakabanal. Yan po yung mahalaga. So, binigyan din tayo ng mga tuntunin o kung paano nating malalaman ito. Yung una ay dun po sa yung 1 Peter chapter 1 verse 15 ang nagsasabi sa atin tayo magpakabanal. Pagkatapos nun, maraming bahagi ng ating buhay kung saan makikita ang katangian natin bilang isang mananampalataya na tagasunod ng Panginoong Kristo. So, isinasaisip natin ang mga bagay na karapat-dapat. Yun po yung sa Philippians chapter 4 verse 8. Kaya kailangan positibo ang ating isip sang-ayon sa sinasabi ng Biblia. At ang pangalawa ay yung sa Colossians chapter 4 verse 6. Bahagi yan ng ating buhay. So, we can go around and pwede na naman po nating basahin uli. Halimbawa po, yung Philippians chapter 4 verse 8. Repasuhin lang natin. Excuse me po. Sabi, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Yun po ang sinasabi ng Panginoon sa atin na nasa isip na natin ngayon at ganyan na tayo mag-isip, ika nga. At pagkatapos, yun po yung binasa ko, Philippians chapter 4 verse 8, yung Colossians chapter 4 verse 6 ay nagsasabi rin naman sa atin na, pero binabasa po natin muna yung verse 5, Colossians chapter 4 verse 5 and 6, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikaping mawili sila sa pakikipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. So tayong mga mananampalataya, siyempre, lagi tayong nag-uusap bilang mananampalataya. Pero yung hindi pa mananampalataya, ay kailangang samantalahin natin na may nakakausap tayong ibang tao. Makipag-usap tayo patungkol sa Panginoon. Ano man ang kanilang pangailangan, katagpuin natin iyon. Ito po ay mahalaga sa atin. Our eyes, our ears are always open to see and to hear kung ano po ang pinasasabi ng Panginoon sa atin towards other people, especially po yung hindi pa mananampalataya. Pagkatapos po ang sabi sa atin, 1 Peter chapter 2 verse 12, 1 Peter chapter 2 verse 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating.
kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. So, kailangan po hayag ang ating buhay, wala tayong tinatago. Bilang mananampalataya, tayo ay namumuhay na sa liwanag, makatotohanan ng mga bagay na sinasabi sa atin, hindi tayo nagpapanggap, hindi tayo nagkukunwari. Kaya nga, ang mabuting gawa ay talagang makikita sapagkat nasa ating puso na ang Panginoon at tayo sumusunod sa Kanya. Ngayon, sa pagpapatuloy natin na ang pag-iisip, ang kaugnayan sa iba at pagpapakita ng mabuting gawa ay bahagi ng ating buhay bilang isang mananampalataya. We don't keep it sapagkat ito ay importante. We are the light and the salt of the earth. Yun po ang huling sinabi ko kahapon. So ngayon, dito tayo sa Luke chapter 6 verse 45. So meron din po dito na magsasabi sa atin ng talata patungkol sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral na ito. Luke chapter 6 verse 45. Dito po tayo, yung kanina ay mga ni-review ko lang. So today, basahin po natin ito. Luke, libro ni Lucas, ika-6 na kabanata, talatang 45, 45. Ang mabuting tao, yan po ang binabasa ko, ay nakapagdudulot ng mabuti. Excuse me po. Nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Lagi ko pong nababanggit ito, na hindi natin maitatago, hindi natin maitatatwa, hindi natin ma-deny, hindi rin natin maitatago kung ano talaga, kung sino tayo. Sapagkat kung tayo na kay Kristo, makikita at makikita yun, maririnig yun. Kaya, ulitin po natin ang sabi ng Luke chapter 6 verse 45. Ang ganito, ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. I-highlight niyo po itong Luke chapter 6 verse 45. Kung anong nilalaman ng ating saloobin ay siyang lalabas at lalabas sa ating bibig. Hindi tayo pwedeng magtago, lalabas at lalabas ito. Kahit na ingat ka sa mga sinasabi mo, meron, madudulas pa rin yung dila mo, sabi nga. At maipapahayag kung ano talaga ang nasa saloobin mo. Kaya nga, ang paglilinis sa atin ng Panginoon, it always starts on the inside. Dito, sa saloobin natin, sa ating character, there'll be a character formation na gagawin ng Panginoon. Kaya nga, we cannot hide and we cannot deny, ika nga. So, napakaganda po ng talatang ito na ang sinasabi, kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Nasa Bible po yun. Lagi ko rin po itong sinasabi, pero hindi ko lang kino-quote yung scripture. Pero eto na, ang scripture na nagsasabi sa atin, kung ano ang bukang bibig ay siyang laman ng dibdib. Kung ano nasa saloobin natin, what is inside of us will always go out of our mouth. Lalabas at lalabas yan. Kaya nga, pinapalinis natin sa Panginoon ating kaisipan, ang ating damdamin, lahat ng bagay sa ating buhay. Para sa ganon, walang pagkakataon na masasabi ng iba, ay nadulas ako, nagsalita lang ako ng ganon, hindi yun. We cannot deny it, lumabas na sa ating bibig. Kaya nga, di po ba, this is the decade of the 80s, it is the decade of the mouth, of the fey, ika nga. Kaya kailangan ang laman ng bibig ay ating iniingatan. Pero syempre, ang unang-unang kailangan na nagbago sa atin ay ang ating saloobin. Our life has changed. Nagbago na ang ating buhay. So kung nagbago na ang ating buhay, magbabago ang ating kaisipan, ang ating damdamin, ang ating mga decision, ang ating mga kilos, ating mga gawa, everything will follow.
Kaya later on, hindi ka nag-aalanganin. Sasabihin mo kung anong tama at hindi ka makikisang-ayon sa masama. Iyan kasi ang sabi sa atin, sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Di natin may tatago yun. It will come out. Malinis ang ating puso, malinis ang lalabas. Madumi ang ating puso, madumi ang lalabas sa bibig natin. Kaya nga, maraming mga tao na kapag sasabi sila ng mga bad words, kasi yun ang nasa saloobin nila. At maybe the environment nakaka-influence sa kanila yon. Pero more than that, ay yung saloobin natin inside. If it has changed, the words that will come out of our mouth will change. Kapag nagbago tayo sa saloobin natin inside of us, then ang lalabas sa ating bibig will also be good. Ngayon, kung masama ang ating puso, hindi pa tayo tunay na sumusuko sa Panginoon sa lahat ng bagay, lalabas at lalabas din sa ating bibig yan. Makikita, maririnig din yan ng iba sa atin. Yan nga. Ito po ang susunod na talata. So, I'm able to explain Luke chapter 6 verse 45. Ephesians chapter 4 verse 23. Magtungon po tayo doon. Ephesians chapter 4 verse 23 and 24. Ano pa ang masasabi sa atin? Kaya nga, character, yung katangian ay talagang nagbabago. It should align to the Word of God, to the Lord Jesus, who is the Word who became flesh. Di po ba? So, Ephesians chapter 4, 23 and 24. Nakalagay po dito, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Verse 20, yun po. So, we read verse 23 and verse 24. Ulitin ko po. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. We should reflect kalarawan in the image. Yun din po ang sinasabi doon. Kaya nga, kapag nagbago ang ating kaisipan, magbabago ang lahat. This is part of the soul. Kaya nga, ang sabi sa atin, offer your lives as a living sacrifice. Ihandog natin ating buhay bilang isang buhay na handog sa Panginoon. Renew your mind. Yun ang sinasabi ng Scripture. Importante po ito sa atin. Romans chapter 12. Lagi po tayong bumabalik dito sa talatang ito. Romans 12, 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. So, the renewing of our minds, yun po ay importante sa atin. Yun din ang sinasabi ng Ephesians chapter 4 na kababasa lang natin. Ang sabi dito, dapat makita sa atin ang bagong pagkatao. Ito na naman po yung salitang dapat. Diba? Lagi ko pong binabanggit ito. Na kung mayroong magsasabi sa atin, dapat, ito talaga. Ito ang nasa isip at nasa puso ng Diyos. Yun ang dapat din sa atin. So, yung mga nagsasabi tayo ng dapat, yung ganun, I pray na hindi na natin uulitin yon. Kasi ang mayroong kakayanang magsalita sa atin na ito ang dapat, ay ang Diyos. Kapag sinabi niyang yan ang dapat, yun talaga ang sinusunod natin. So, napakaganda po na ating natututunan na magbago na tayo ng diwa at pag-iisip.
So how do we do that? When we offer our lives to the Lord as a living sacrifice, our minds will automatically change. Kasi yung mind natin, ang ating kaisipan, is yung abilidad natin na mag-isip at abilidad na magdesisyon. Hindi ang feelings, hindi yung nadadama. Yung pandama, nasa sentro yun. Pero yung kaisipan at damdamin, iniligay ng Panginoon yan na pangunahin. It's here, di ba? Kaya nga itong ulo natin ay pinoprotektahan natin ng helmet of salvation. Because our minds need to be renewed. Ito'y kailangan nagbago na. We no longer live the same. Katulad ng walang pananampalataya. We live differently. Kakaiba na tayo ngayon. Kaya magbabago ang pag-iisip natin. At pag nagbago ang ating isip, syempre, magbabago na rin ang lahat ng bagay sa atin. Whatever is true, whatever is noble, whatever is of good report, think about these things. Ang mga bagay na sinasabi ng Diyos sa atin na dapat, talagang hina-highlight natin yan sa Bible. Dapat, ito talaga ako, kailangan ganito ako, sang-ayon sa sinasabi ng Panginoon. At kung papaanong itong magre-reflect sa atin, nasa sa atin na yon. If we follow diligently, ika nga, sumusunod tayo sang-ayon sa sinabi niya. Keep it in mind. Meditate upon it. Pag-isipan natin, Lord, nakasusunod kaya ako sa bagay na ito? Between the Lord and you, ikaw at ang Panginoon ang nag-uusap sa bagay na yon. Kaya nga, bago na ang ating diwa at pag-iisip, at syempre, maipapakita natin ang bagong pagkatao natin. So, papaano makakatulong ito? Isa ulo natin, we have to memorize scripture. Kami po, nung nasa Bible school, we were taught, kami po ay tinuruan, if ever you memorize scripture kung English, we memorize the King James Version or the New King James Version nasa sa inyo po. Kaya ito ang magandang i-memorya. Pero kung nakaka-memorize ka ng NIV o sa ibang mga translation, okay din po yun. Ang mahalaga, na may memorya mo. Yung mga bagay na kailangan importante sa ating buhay. Ito ay minememorya natin. We have to memorize it. Sapagkat ang salita ng Diyos ang makapagpapabago sa atin. There is no other way. The Word of God is alive. Ito ay buhay. Diba? Yan po ang sinasabi sa atin in Hebrews chapter 4. The Word of God is alive. Ang salita po ng Diyos ay buhay, mabisa. Diba? Sinasabi sa atin yun? Na ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng lahat. Ayun po. Hebrews chapter 4 verse 12. Bakit ang salita ng Diyos? Kung itatanong, ito po, sapagkat ang salita ng Diyos, Hebrews chapter 4 verse 12, ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Underline nyo rin po yan. The Word of God is alive. Buhay ang salita ng Diyos. God is alive. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. The Word became flesh, that is Jesus. And the Holy Spirit now, ang banal na Espiritu, ang nagpapaalala sa atin ng lahat ng iyan. So, ang salita ng Diyos ang magpapabago sa atin because it is alive. It is kung anong ating kailangan, whatever we need, ang salita ng Diyos for life, para sa buhay, and godliness, para sa mamuhay ng matuwid, yan. Ibinibigay ng Diyos sa atin lahat yan. Hindi itinatago ng Diyos sa atin ng Biblia. Hindi rin niya itinatago ang kanyang salita. Kanyang ipinapahayag ito para lahat ay matuto. Ito po, isa pa. Suriin po natin ito. So, ang mga bagay na ito ay sinusuri. We have to examine it. And we have to examine ourselves. Examinin natin ang ating sarili if we are able to follow. Wala naman pong ibang makapagdedetermine yan. It is between you and the Lord.
bawat isa sa atin. So, hindi pwedeng sabihin ng iba, si ganito, ganyan-ganyan yan. Hindi po. We don't have that right. Ang Diyos ang nakakaalam. So, sa Panginoon tayo nakikipag-ugnayan patungkol sa mga bagay na ito. Kaya it's a relationship, ika nga. Isang relasyon, the Father and the Son. Katulad natin, siyang ating ama, tayong anak. So, we are the children of God dahil sa Panginoon Kristo. So, we need to speak about the Word. Lagi natin yung binibigyan ng pahalaga sa ating buhay. Because this is the most important para sa atin. Sabi ng Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my words will never pass away. Maglaho man ang langit at ang lupa. Do you know how extensive the universe is at lahat ang kinreate ni Lord? Hindi. Sinasabi ng siyensya, ganito, ganyan, ganyang kadami ang mga galaxies, ganito, kalawak yan. Kung ganun yun at hindi pa natin man lang yung nadidiskubre, how can we know more? Diba? God knows everything. Kaya nga, He is eternal. Siya'y pangwalang hanggan. He's always been there. Ngayon, basahin natin. 2 Peter chapter 1, verses 1 to 8. Ayan. Suriin po natin ito. 2 Peter chapter 1, verses 1 to 8. Let's read. 8 verses po ito. 2 Peter, ikalawang Pedro po ang binabasa natin. 2 Peter chapter 1 verses 1 to 8. Mula kay Simon Pedro, lingkod at apostol ni Hesukristo. Sa inyong tulad nami tumanggap ng iisang pananampalatayang mula sa ating Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo, ayon sa kanyang katarungan. Mapuspos nawa kayo ng pagpapala sa kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Verse 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay. Ayun po, lahat ng bagay, ito po, binabasa ko uli. Lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal, ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili, ang katatagan. Sa katatagan, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan, ang kailangan ninyong taglayin. Ito na naman po, kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoon Kristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ito po, ang nagsasalita si Apostol Pedro. Sa mga sinasabi din ni Apostol Pablo na kanyang isinulat sa marami niyang sulat, the epistles, ay nagsasabi rin ng ganyan. We have to add something. Sa atin po, ang sinasabi before we were talking about Galatians chapter 5 verses 22 and 23, the fruit of the Spirit. Ngayon, by the inspiration of the Holy Spirit, sinabi rin niya kay Apostol Pedro at ganito nagkakatugma ang kanilang mga sinasabi. Kaya dito sabi niya, tinuturuan nga tayo. This is the Word of God, di ba? Simulan natin in verse 3 again. 2 Peter chapter 1 verse 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tinanggap. So we already have it. Ang lahat ng bagay na magtuturo
sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. So ito po, sinasabi na sa atin, idagdag sa pananampalataya, we have to add to our faith. We live by faith, di po ba? Tayo namumuhay sa pananampalataya. Hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na di nakikita. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. At sa lahat ng bagay sa ating paglapit sa Diyos, there should always be faith. Sinasabi na yun sa atin sa Hebrews chapter 11, sapagkat dun itinatatag sa atin, ibinibigyan ng diin, ika nga. Without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, ay imposibleng masyahan ng Panginoon sa atin. We have to believe in faith. Naniniwala tayo, nagtitiwala tayo na kung anong sinabi niya, yun na yun. There is no change. Hindi pa bago-bago. At siya rin ang may karapatang magsabi sa atin ng mga dapat nating ginagawa. Yun. First, we believe and have trust in the Lord, and trust in the Lord. Tinanggap natin siya bilang sariling tagapagligtas at manunubos ng ating buhay. And then, we walk by faith din. We were saved by grace through faith. Ina-emphasize ko lang po yan. Biyaya ng Diyos. At tayo kanyang niligtas. Kaya, there is that way only, the Lord Jesus Christ. The only way to go to heaven. The only way to go to the Father. At sa lahat ng bagay, kahit na ano pang lugar-lugar yan, it cannot be, even if they will borrow. There is only one. Sinabi na nga sa atin. One door and only one. Yun. Kaya nga, we have to walk by it. I mean, kung tayo may pananampalataya, maglalakad tayo, mamumuhay tayo, sang-ayon doon sa pananampalatayang yun. Kaya nga, ang sabi sa atin, na sikapin nating idagdag. So, by the power of the Holy Spirit, He will give us na makukumbinsi tayo na kailangan natin ito. Because, paano tayo magiging matagumpay at paano tayo magiging tunay na ilaw at asin ng sanlibutan ito kung hindi tayo susunod sa sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya dito, idagdag sa ating pananampalataya ang kabutihang asal. Ayun po, kabutihang asal, kaalaman, pagsupil sa sarili. This is also one of the fruit of the Spirit, di ba? Bahagi yan ng fruit of the Spirit. Katatagan, kabanalan, pagmamalasakit sa kapatid, pag-ibig. Dito, naging huli yun. Pero in the book of Galatians, love comes first because God is love. Yan naman ang explanation ni Apostol Juan, Apostle John, the Apostle of Love. Kasi sa 1st, 2nd, and 3rd John, lagi niyang binibigyan ng diin yan. Kasi sabi niya, sinasabi rin ng Panginoon, siya ang Diyos ng pag-ibig, gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin. So, in all these things, sabi doon na lahat tinanggap na natin upang lumago sa ating espiritual. Kailangan na lang natin itong sanayin. Ika nga. Sa pagsasanay, siyempre, maninibago tayo pag-una. Kaya nga, babalik tayo dun sa word na progressive sanctification. We were already sanctified, nilinis na tayo, pinabanal na tayo. Pero yung pag-uugali natin, yung ugali natin, it has to change. Kung dati-dati, ganyan ang gusto natin, ngayon, iba na. Iba na yung priority natin, ika nga. Nagbibigay na tayo ng diin at panahon sa ating Diyos. Sumusunod tayo sa kanyang mga adhikain. We are followers, learners of the Lord Jesus Christ. We follow. Hindi siya nagfa-follow sa atin, we follow Him. Kaya laging binibigyan ng diin ang kabanalan. Kasi God is holy, ang Diyos ay banal, so mamumuhay din tayo ng may kabanalan. So itinuturo sa atin sa Biblia kung ano ang mga bagay na yan. Kaya hindi natin pwedeng may tatatwa, hindi natin pwedeng sabihin, ay hindi ko nabasa yan. We have to read. Ito ay importante sa atin.
It is God's love letter. Binabasa natin ang salita ng Diyos bilang libro ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. We learn about Him, natututunan natin kung sino siya, ano ang mga bagay na kanyang sinasabi sa atin, para yun ang masunod natin. Not our way, but His way. Yun ang ating buhay ngayon. Kaya nga, yung para mamunga tayo, di ba? We need to bear fruit. Yun na nga, there is the fruit of the Spirit. Siya nagpo-produce sa atin noon. Ngayon, we have to cooperate. Makiisa tayo. Huwag tayong mag-resist. Ay Lord, hindi ko kaya ito. Halimbawa, sabihin mo yung katyagaan. Ay Lord, hindi ako marunong magtyaga. Pwede ba nating sabihin yun? Hindi ko pwedeng gawin yan? Pwede. Pwede. Sapagkat tayo ay bibigyan ng gabay ng banal na spirito para mamuhay ng ganon. So kung dati hindi ka matyaga, ngayon, marami na. Di ba? Let's keep on improving. Araw-araw yan. The longer na kilala natin ang Panginoon, ay lalo tayong nagiging kawangis niya. So, kailangan nating taglayin, pagyamanin, upang ang ating pagkakilala sa Panginoong Kristo ay hindi mawala ng kabuluhan. Sabi nga, magiging walang kabuluhan if we don't follow. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, maraming magsasabi sa akin na, Panginoon, kilala ko kayo. Ginawa ko ito, ginawa ko yon. Tapos sasabihin ng Panginoon, hindi kita kilala. Ay, paano nangyari yon na hindi tayo kilala? Diba? If we're only doing things on our own way and in our own terms, ika nga, the Lord will not accept that. Kailangan susunod tayo kung ano ang mga sinasabi niya. Hindi siya ang sumusunod sa atin. We follow. Tayo ang sumusunod. Kaya, para sa ganun, hindi mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan ang pagkakilala natin sa Panginoon. Alam niyo po, dito nagkakatalo, ika nga. Maraming tumanggap sa Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas. But where are they now? Nasaan na sila? Kailangan po, all throughout, magmula nung day 1 na tayo nga ay tumanggap sa Panginoon, hanggang sa panahon na ito, kung ano man ang edad mo ngayon, ay tagasunod ka pa rin. Hindi ka nagiging tagasunod ilang araw lang sa isang linggo. All the time, tagasunod ka. Diyan po ang pagkakaiba. Kaya nga, gusto-gusto ng Panginoon that we bear fruit. Remember, meron siyang isang kwento, one of the parables, na merong isang puno, 3 taon nang umaasa na pwedeng mamunga, walang bunga, puro leaves lang. O, binigyan ng 1, 2, 3. Ay sabi niya, kung wala rin lang bunga yan, alisin mo na yan sa lugar na yan. Let others na magkaroon din ng pagkakataon na lumago. Lumago tayo pero wala tayong bunga. Siyempre po hindi. We should always be fruitful. Iyan po ang ating aim. Iyan talaga ang ating buhay. We should aim for fruitfulness sa ating buhay at siyempre sa pag-share din natin ng gospel sa iba. So, ang mga katangiang binabanggit dyan, pananampalataya, kabutihang asal, kaalaman, pagsupil sa sarili, katatagan, kabanalan, pagmamalasakit sa kapatid, pag-ibig. Ngayon, tanungin natin ating sarili. Saan ba ako malakas dyan at saan ba ako mahina? Ikaw at ang Panginoon ang mag-uusap patungkol doon. Lord, saan ako mahina? Saan ako malakas dito? I pray, let us pray, na in all things, excellent tayo. Ibig sabihin, pasado tayo sa Panginoon. And keep on improving hanggang sa lahat-lahat na ng bagay sa ating buhay ay totoo na nagre-reflect, nasasalamin ang Panginoong Kristo sa ating buhay. That's our aim. Yung kabanalang yun is our aim. We progress, merong progreso, merong pagbabago na nakikita sa lahat ng bagay sa ating buhay. We are no longer the same. Hindi na tayo yung kamukha nung dati. We are new in Christ. And
we keep on, nagpapatuloy tayo. Kaya nga, I encourage everyone, pagbasahin po natin muli ito, underline natin, talk to the Lord about it. Sabi ng Panginoon, we start as a mustard seed, di ba? Faith as small as a mustard seed. Pero hindi na nanatiling maliit yan. It should grow, di ba? Pero sabi ng Panginoon, even as small as a mustard seed, you can tell this mountain be removed and it will be removed. So how about ngayon? Ngayon, na mas matagal na tayo sa Panginoon. How many mountains have we moved already? Has our faith increased? Ika nga. So you talk to God about that. Kausapin ng Panginoon patungkol doon. Magpa-evaluate ka. Ika nga. Di ba sa eskwelahan, kung matagal kang natigil at babalik ka sa eskwelahan, i-evaluate ka. Saan ang estado mo, saan ang kalagayan mo. And that is where na ipapasok kanila uli para mag-aral. Di ba? Kaya ganun din. If ever we have stopped, tapos hindi tayo masyadong lumago, now, magpapare-evaluate ka. Ika nga. Before the Lord, be evaluated. Magpa-evaluate ka sa Panginoon. Para sa ganun, malaman mo kung anong kalagayan mo. Anong grade, ika nga. Diba? Sa mga pag-aaral, may grade, diba? Magmula grade school. Kaya nga sinabing grade school. Year 1, Year 2, Year 3, and so on. Pag high school, pag college, yung gano'n, hanggang matapos ka, hanggang mag-masters ka, o meron kang PhD degree, halimbawa. So, pa-improve ng pa-improve. Ganon din sa ating buhay. Hindi tayo pwedeng nasa isang lugar lang. Hindi tayo bumababa, hindi tayo tumataas. Steady lang. Kailangan po patuloy ang ating paglago. It is our aim. Yan ang ating ninanais sa ating buhay bilang mananampalataya. And that is also the aim of the Lord. Gusto niya yan. So, isipin natin, alin namang katangiang ito ang napasimulan na natin at alin ang pwede pang dagdagan, lalo pang maging ganon sa mga sinasabi niya. Minsan, yung iniisip mo at sinasabi mo, minsan hindi pareho yan. Diba? Iniisip mo, ay gagawin ko ito. Pero hindi mo naman ginawa. Diba? Kailangan ay mga bagay na nakumbinsi tayo ng Panginoon sa mga bagay na yon, isinasaisip natin. So ngayon, gagawin na natin. We're going to do it. We have to reflect it, yun na. Ano ba ang ginagawa mo ngayon? Isa rin yun sa mga katanungan. What are we doing now? Ano yung mga iniisip mo? Ano yung sinasabi mo? Anong ginagawa mo? Before the Lord, isipin po natin yan. So itong tatlong bagay na ito ay mahalaga sa atin. Ibig sabihin, ano mga bagay na iniisip mo, sinasabi mo, ginagawa mo. Bawat isa po sa atin. I will repeat. Anong nasa sa isip mo? Ang mga sinasabi mo at ang mga ginagawa mo. Nagkakatugma kaya. What we think, di ba? Anong iniisip mo? What do we say? Ano sinasabi mo? What do we do? Anong ginagawa mo? Tayo po'y manalangin. Let's pray. Over the weekend, pag-isipan po natin yon. Let's go back to it. Let's read again. Let's listen again. Tayo po'y manalangin. Lord, marami pong salamat. Marami pong mga pagkakataon na kami ay makipag-usap ng mabuti sa inyo sa kalagayan namin bilang isang mananampalataya. How do you look at us? Paano mo kami nakikita ngayon? Panginoon, we ask for forgiveness sa mga panahon na nanghihina kami sa pananampalataya, nawawaglit, hindi namin naisa sa isip ang mga bagay na matuwid at banal sa inyong harapan. Linisin niyo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po that you know us very well. Kilalang-kilala niyo kami. We cannot hide from you. Ang gusto po namin ay makipag-usap ng mabuti sa inyo para sa ganon ang mga bagay na ginagawa namin, ang nasa sa isip namin, ang lumalabas sa aming bibig at ang aming ginagawa
ay magkakatugma. Hindi lang namin inisip, hindi lang namin sinabi, ay ganito na ang gagawin ko, pero hindi naman namin ginagawa. Help us, Lord. Tulungan niyo po kami na maging makatotohanan kami sa lahat ng bagay. Each and every one of us, kami lahat